So ngayon, may incubator na tayo ginagamit, no? Hindi naman siya gaano kalaki pero sa akin na manok dito makakatulong na rin. So ito, maraming itlog, kita nyo, ang daming itlog ng ating mga basilan. Dito naman banda, mayroon pa tayong mga sampin. Tapos yung pinakauna itlog, susubukan natin yan para sa basilan. Yung marami na tayong mga itlog dito actually. So ngayon, i-load natin ito sa ating bagong incubator. So actually sa tagal kong pagmamanok, first time ko talaga na gumagamit ng incubator. Kasi yan kadalasan nagpalimlim lang talaga ako. So ngayon tingnan natin, i-load natin ito. So kanina na-deliver yung ating incubator at nagtanong tayo kung ano yung kailangan, ano dapat. So naintindihan natin. So subukan natin ang incubator naman para para mas makaparami pa tayo ng ating mga manok. Sige, go. Unang gamit sa incubator. Gwapo na siya kay kung mag-brand out ba siya, mo na suksukan daw, gapas na ba yan. Di lang, di mo abrihan daw. Maski 17 hours. Kaya pa niya. Okay, kaya. Ang brand out ready. Ay, ang dapat boy, tanan boy, yung talines sa ubos tanan. Ha? Walay dapat sa kuan. Ang talines sa ubos tanan. Ano? Usa ba? Walay talines sa taas ha. Ang talines sa ubos jud napita tanan. Kada mga talines kuan na, bantay tanaw sa. Kada ang talines sa ubos tanan. Kada. Na baliha tanan. Mamemorize naman nato na diya. Sige. So yan, sinara na. I-candling natin ito mga 10 days. So hoping na mag-success itong unang gamit natin sa incubator, no? Sa oras ya? Alas 5 ka. Mga 5:40 na tanawa boy kung ni down na ba na siya, ha? Sige. So ito pag mag-run out, butangan lang daw gapas na. Sige, go. So yun, ito na po yung ating arrangement sa ating mga manok. Ito mga basilan dito lahat, mga 6 ito. At maganda ngayon kasi meron na tayong mga ginagamit na incubator. So simula ngayon ay hindi na pwede silang maglilimlim yung ating mga manok. Sampin, basilan, shamuasel, dapat wala nang maglilimlim. So yan. So lahat na may nangitlog dyan kanina, kinukolekta na po namin. So mas madali na lang yung kapag mayroon kang incubator kasi mas mabilis madaling paramihin lang po yung ating mga manok. Halimbawa merong mag-order po sa atin ng basila ng 20, 30, so at least ma-estimate na natin base po sa ating mga kolekta ng mga itlog. For almost mga 4 years na ata ako sa pagmamanok. First time akong gumagamit po talaga ng incubator. Okay, so titingnan natin. Next natin gagawin dito, pagawa tayo ng brooder nito para sa mga sisiw. Okay. So ito naman yung ating mga shamuasil, Yan yung isa na bagong nabili ko. So paghapon kaunti lang yung pinapakain natin sa kanila. Dito medyo hindi sila masyadong marami yung kailang mga itlog. Sabi ko nga sa inyo, yung ating mga shamuasel,
hindi sila gaano ka galing mangitlog. Hindi gaano sila karami compare sa ating sampin. Medyo mas okay konti yung ating basilan, but Shamu Asil, malaki sila na manok pero tatalunin sila sa pangitlog ng ating mga sampin native chicken. So yan, so lipat naman tayo sa kabila. Dito, tingnan natin. Walang itlog dito. Okay. So yan, dito din meron tayong Shamu Asil dito. Ayan ang mukha, oh. Shamu Asil, yan pa isa. Ang lakas pa naman nilang kumain. So yan na. Kung saan na po sila natin nakalagay, yun na po yung arrangement nila. At balak ko na hindi na ako magdagdag ng mga Shamu Asil, basilan. Yun na lang. Tapos kung magkaedad sila, yan, pwede nating ikal hanggang yung maminti na lang natin yung sampin na lang. Kasi focus tayo sa meat type. Yung quality na karne ng isang native chicken. Sampin yung ating pinipili. Hindi man siya, tapos meron kasing kukuha sa akin dito ng mga estudyante para sa thesis nila. Yun yung pina-prepare natin. Okay. But actually, yung iba na sampin doon, may naka-reserve doon. Pwede ready na natin ipadala. Pero kaunti lang naman. Tapos yung may bago tayong dumalaga na 6. Ngayon may naglilimlim na po ng mga sampin. Okay, So actually, may napipisa dito na manok. So last na ito. Na yung inahin yung mag-alaga sa kanilang mga sisiw. Kasi yun nga, may incubator tayo ngayon. Actually, hindi ko inaasahan na makabili tayo ng incubator kasi mahal nga po yung incubator. Nasa mga 13,000, 18,000. So dito, meron tayong bagong sisiw yan, no? Natural hatch. But actually, last na ito niya na mag-alaga ng mga sisiw. Hindi na rin ito siya maglilimlim. Kasi medyo sayang yung ating panahon kung palagi yung ganito tayo, wala tayong pagbabago sa ating mga manok. Lagi na lang tayong ganyan, magpalimlim, hintayin natin ng 21 days, tapos alagaan pa yung ganyan sisiw ng mga 1 month, diba? So sayang yung panahon sa ating mga manok. So ngayon, ang gawin natin, konti lang naman yung naglilimlim dito, isa, saka yung ating sampin, 3 na lang. So 3 na lang yung mga inahin. Tapos araw-araw kolekta natin. So yan. So bukas lang natin ito ipupugad yung ating manok dito. Okay. Actually maganda siya mag-alaga ng mga sisiw, but sa ganitong sistema hindi ito pwede na gawin natin para sa negosyo, maglilimlim, maghintay ng 21 days. Hindi siya pwede. So may incubator. Yan, maganda talaga ang incubator para sa ating ginagawa na negosyo ng mga native chicken. Okay. So dito naman yung iba. Ayan. Hindi na napita, ibuta isa boy. Dito. Dito.
So yan po yung dito naman sa ating net, mga rinse area ay ang plano ko dito yung mga sampin yung ilalagay ko dito. Kasi nga yung sampin yung gusto nating paramihin. Kasi nga kita nyo dyan malaki yung area. So actually pwede tayo maglagay ng kahit 80, 70 na mga or 50 na mga inahin dito ng mga sampin. So that's why yung ating mga basilan siya muasil doon sila sa ating mga breeding pen. Pero dito sa rinse area natin, ang gusto ko dito sampin. Kasi sila yung ipa-priority ko. Sila yung priority na paramihin ko dito actually yung ating mga sampin. But as of now, since may naka-reserve sa atin tulad kay si Rene Ikina ng sampin, so yun na po yun. Padala natin yung iba. So balak ko nga magdagdag pa dito ng ng sampin. So nandito parang mga nasa 17 lang yung ating mga sampin dito. Yung nangingitlog. So dagdagan pa natin para kung pwede dito 50, 60, 70 na mga sampin pwede pa. So at least may incubator na tayo. Para hindi lang sila maglimlim every time na yung mangingitlog, kunin agad. Para makita nila yung paitlogan nila, walang itlog. Yan, hindi na sila maglilimlim actually. Okay. Dito ko nilagay ang sampin kasi mas malakas sila mangitlog kapag naka-free range yung ating mga sampin native chicken. So yan, kasi nag-prepare tayo sa ating sampin na paramihin para just in case kung may mga estudyante na bumili sa atin para sa kanilang mga thesis, ganyan. At yung iba na gusto magsimula pa ng mag-alaga ng native chicken, ng sampin, at least meron tayong maibigay sa ating mga customer. Okay.